laughing, something might happen to us, ano, kayo. The reason why we left the classroom because we do not want the building, you will be under the building when it collapses, no? We do not want that to happen. And we do not want to happen na yung mga kahoy na yan, yung mga poles na yan, tatama sa inyo. Okay? Kaka lumindol. Kaya huwag kayong lumapit dyan. Huwag kayong matakot sa araw dahil yung araw na yan, ganitong oras, maganda pa yan. Para sa inyo, sa inyong kalusugan, ano? Pero kung papasok kayo sa lilim at lumindol ulit, mamamatay kayo. Masasaktan kayo, mababagok yung ulo nyo. Huwag ninyong, isipin ninyo lagi yon for your safety, ano? Anywhere you go, not only in the schools, pag nandun kayo sa mall, lalabas kayo doon sa safe area. Okay? Iwasan ninyo yung mga malalaking bagay na pwedeng matumba sa inyo. And then, you sit down. Not cover and hold. Hindi po kayo nakatayo dahil you will never be able to stand up kapag yung intensity 7, mabubuwal kayo, matutumba kayo. So that's why we are telling you to sit down, not cover and hold. Kasi hindi nyo kayang tumayo. Kaya I would suggest to your principal that each class will be attending, or we are going to give that yung seminar sa inyo mismo. Kasi usual, binibigay namin sa teachers hindi nila nakita, no? Even yung example na nung nangyari sa Japan na yung lindol talagang yung nagsusway yung mismong mga lamesa, nagsusway yung mga cabinet, nagtutumbahan. Hindi nyo nakita yun. Gusto namin ipakita sa inyo and gusto namin na malaman ninyo ito. Kayo mismo ang makakapag-attend ng seminar na ito, para next time hindi na kayo you're not going to take this for granted, because we want, the government wants to keep you safe, so siguro doon ganun din. Actually yung execution po dito, nakita ko yung iba tumutunog na yung alarma, ibig sabihin lumilindol. Pero kung in the real scenario, there will be no siren because the ground will be shaking already. Kudyat lang yun kunyari nagsishake ang ground. Pero nobody will give you the alarm kasi nandun kami sa baba, kayo nandito, umuuga, pare-pareho tayong nagsishake ng refuge. Hindi namin kayo pwedeng puntahan kaagad dito dahil, di ba, may problema rin kami doon. So, kayo, kailangan sa sarili nyo maayos na. Alam niyo kung anong gagawin. Nakita ko yung ibang mga estudyante nakaupo lang doon sa ibabaw ng di ba? Parang wala lang. Okay. Tingnan natin kung totoo yan, huwag naman sana mangyari. Tingnan natin kung makakaupo kayo sa ibabaw ng yung sa desk dito sa may lagay ng yung armchair. Doon nakaupo So, you're not going to impress me kapag doon kayo nakaupo. Ang tao kasi ang sabi, one word is enough for a wise man. You have been instructed by your instructor or teachers. Kung anong gagawin? The sitting there will not impress us. Ibig sabihin, mahina yung kasi hindi mo sinunod yung sinabi sa'yo ng teacher mo. So next time, pag nakita ninyo yung gumawa tayo ng ganito at tumutunog na yung alarma, nandun sa ibabaw yung ang mga classmate nyo, mahina yung, di ba? Hindi niya nakuha. Okay. So, we really need we really need that you're going to impress us. Ibig sabihin, nakuha ninyo yung alam namin, na itong eskwela nito, puro matatalino yung mga estudyante nito. Mataas ang tingin namin sa inyo. Okay? We salute you. Pero yung mga ganun, dapat sundin ninyo, para maipakita nyo. You are going to prove us na totoo yun. Okay? So,